Good day mga kababayan dyan sa Pilipinas at sa iba-ibang parte ng mundo. Mga kababayan nating mga Pilipino. Itong episode na ito, ngayon ay kasama ko ang misis ko si Alma para ibahagi namin po kung paano po kami nakarating sa Canada, particularly dito po sa Toronto, Ontario. Kami pong dalawa ay taga General Santos City sa South Cotabato, Philippines. Nagtrabaho po kami sa Sarangani Province sa DNR office ng Penro Alabil, Sarangani Province for 15 years. At ako ay naging land inspector sa Bureau of Lands at si Alma naman ay secretary ng Penro ng aming opisina. So sa umpisa namin, ito pong aming ibabahagi ay base po sa aming experience. Hindi po lahat ang proseso ay pari-pareho dahil ang dami ng nagbago. Dahil 10 years na kami dito sa Canada at yung processing time namin ay umabot ng 6 na taon. Kaya nagbago na yung mga proseso, may mga bagong sistema na. So nag-umpisa kami, yung uncle namin na nandito wala na ho siya, si Uncle Jaime Huliganga, na siya ang nag-encourage sa amin na pumunta dito at nakatulong din na magbigay ng mga information tungkol sa pag-process ng aming mga papeles. Nagbakasyon doon sa Pilipinas. At kami ay naikwento niya kung interesado kaming magpunta rito na maging permanent residence, mamuhay at manirahan at magtrabaho dito. Kaya tinry namin at sa pamamagitan ng isang agency na nag-invite din sa amin doon sa General Santos City, pero ngayon sa Davao na, di ba? Ang una kasi na in-applyan namin na sinubukan namin na try na mag-apply ng Canada yung Alafris na agency or hindi hiring company, kundi yung sila ang nagpa-process dito ng mga workers, OFW ganun, mga foreign workers na sila. Sunod, nung time na yon, tinawagan ko si uncle ko na, Uncle, ito bang Alafris merong Canada-based dyan na kumpanya. So, trinace nila. Sabi niya meron. Pero, hindi ito siya parang delikado ito na klase na kumpanya, na agency. So, time na yon, dumaan kami sa malapit sa hotel na dinadaanan ng sasakyan namin. So nakita namin yung CIC na nag-i-invite ng mga skilled worker na mga Pilipino na gustong pumunta ng Canada. Oo. So yon, sinubukan namin na pa-appoint that time sa Angkor Hotel kasi doon ang lugar na venue nung training or assessment. Ngayon nag-introduce sila paano ang pagpunta ng Canada, anong proseso, at umatin kami noon at na-encourage kami. Tapos nagpa-assist kami dahil point system. Ang CIC pala na agency is Canadian Immigration Consultancy. Andyan po sa 110 Quirino Avenue sa poblasyon Davao City. Medyo harap po siya ng Davao Doctors. Pero hindi masyado harap, pero may konti lang na building tatlo yata pagitan. At inassist namin yung lahat ng aming dokumento, yung aming experience, educational background, tapos yung edad namin at ilan kami.
na Kasi- member ng family. That time, yung mga edad namin is parang 26, 27, ganun. Ako, so, Parang 2003, no? 2003 yata nung pag-apply namin. At nung 2004 na-submit na namin yung mga dokumento. Yung mga dokumentong kailangan, kasi landed immigrant kasi yung application namin. Parang permanent residence agad once na ma-qualify kami. landed immigrant siya na categorized as skilled worker category. Oo. Tapos base sa assessment nila sa amin, ako po ang naging principal applicant dahil ako po yung mas mataas sa kanya ng tawag nito, Educational background. educational attainment. Kasi may masteral units ako sa UPO Open University. Nagtapos ako ng kolehiyo sa USP na 4 years college, saka nagmasteral ako ng environmental management sa UP Open University dito dun sa Davao. Kasi dito sa Canada, hindi binabasihan kung sino yung may kamag-anak. Ang binabasihan nila kung sino yung may mataas na pinag-aralan. Pero- so, kahit na ako mismo yung may immediate family dito, sunod college graduate na ako, wala akong masteral ganun. Ang binasihan nila yung asawa ko, si Marcelo, siyang kinunan ng educational background na doon sa point system na hinihingi nila, na kung may master's degree ka, so ang point system nun is 25 points. So ang kwan kasi, kung college graduate ka lang, 20 points na ang kanila na points kung college graduate ka. Parang 67 yung 67 points yung passing out of 100. Out Kasi of babasehan nila yung language na maximum is 28 maximum yun. Tapos educational 25 maximum points. Work experience 15 points. Ang edad 12 points. So depende sa edad ninyo pag-apply. Doon ang maximum is 12 points. So may relative additional 5 points. Saka yun nga, yung dokumento na isasubmit. Ba, ano may mga So, dokumento yung- na ni-require sa atin? Wag tayong mabahala kung yung mga documents na hinihingi ng Canadian Embassy is original, Authenticated. original siya. Sunod, Kasi babalik din yun. dapat translate into English. Kasi yung sa atin dyan, yung mga appointment natin or plantilla natin dyan, Words in Tagalog. naka-Tagalog siya eh. So, kinakailangan namin yun na i-translate sa 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 English. Sunod, pinapirma namin sa aming administrative officer, translated into English. Sunod, pina-authenticate ko lahat, pina-authenticate namin lahat yung mga plantilla, service contract from contractual to casual to regular, ganun. Dapat authenticated lahat. Kahit na yung mga envelope natin, merong facsimile siya. Na dapat sealyado lahat ang papeles. Tapos yung mga sinasubmit namin mga dokumento, yung hiningi sa amin, yung passport, tapos yung birth certificate, marriage contract, baptismal certificate, namin lahat. Dalawa yung anak namin, si Alaysa, saka pamangkin namin, saka si Amakmak, kasi buntis siya kay Justin noon. Tapos, transcript of records namin dalawa, at kay Alaysa, yung diploma namin, work experience, lahat ng pinagtrabahuan mo, hihingi ka ng certificate of employment. Yun ang mahirap. Kasi from 18 years old to present, dapat ipakita mo saan ka pumunta, anong ginagawa mo, nag-aral ka ba? You should provide a proof na nag-aral ka. O nagtrabaho ka, hingi ka ng certificate of employment. Yun ang mahirap. Kung nag-resign ka na, hindi mo na makita yung employer mo, hanapin mo talaga. Yun ang ginawa ko. Pinuntahan ko lahat ng mga pinag-applyan kong trabaho. Pati siya, ganun din. Tapos hingi ka ng original talaga with yung
may sobre na company letterhead talaga. Nagaling talaga sa kanila. Yun ang required ng embassy. Mm-mm. Ang Canadian dami. embassy. Tapos yung police clearance sa NBI, kailangan din yun kasi kung may kaso ka, mahirapan ka talaga. Tapos yung birth certificate ni Uncle Jaime dito, na-approve kung talagang magkamag-anak. Magkapatid yung tatay niya, papa niya, at si uncle namin dito sa Canada. I-prove mo. So, they require us to provide the birth certificate original from both. Kahit wala na yung tatay niya noon, di ba? Wala na si papa mo? Pag-apply natin? Ayan ba? Nandiyan. Tapos yun nga. Kasi hindi kami makakuha ng birth certificate nila sa San Jose, Nueva Ecija. So, humingi kami ng tulong sa mga kamag-anak doon na maka-provide ng birth certificate ni Uncle Jaime. Birth papa niya. certificate saka marriage contract Oo. to prove na iisa ang tatay nila, na magkapatid talaga sila. Yung kay Papang kasi noon wala siyang birth certificate kasi nga parang binaha ang Nueva Ecija, yun. Lahat ng mga papeles from 1944 down, sabi nila wala na. Pero sabi ko kung pwede na makahingi ako ng certification from the NSO na authenticated na binaha yung kanilang opisina, kasi kailangan nga sa pag-attach ng requirements talagang hinanapan namin ng paraan. Mahirap talaga. Tapos ang ang service fee ng CIC, hiningan kami ng 25 something. 25,000 yata. Pero nung kasi umabot kami ng 6 na taon, nung pagka 4 years noon. Ang pag-process kasi namin noon ng papeles alone is parang 2 years sobra, kasi inayos yung pangalan ko. Kasi ang pangalan ko noon Alma lang. Alma lang ang nakalagay. Pati yung marriage contract namin, na-carry over doon sa marriage contract. Kung ano yung original birth certificate mo, ma-carry over kung marriage contract. So, inayos yung dalawa na certificate. Marriage contract saka birth certificate niya. Pati yung kay Eliza din, di ba? Sunod. Yung adoption ni Eliza, ganun din ang ginawa namin. Ginawa din ng paraan. Oo. Para legally talaga na adopted. Yun ang nila eh. Tapos, So, yun, kaya ang taas ng instead na proseso na pinagdaanan natin. 25,000 na yung binayaran, nagiging doble, nagiging 52 something Tapos humingi ng 50 plus. humingi ng naman yung proof ng employment record ni Auntie Trody Soliganga dito. Kasi uncle, kung nagtatrabaho ba sila, yung T4 nila, yung income tax return copy. Para to prove na makasupport sa amin in case na wala kaming trabaho, may relative na tutulong sa'yo in case na wala kaming trabaho. Ganon. Pero yun nga, kasi mayroon ding required na proof of funds, yung settlement funds na show money, sabi nila, kailangan talaga yon. Pinahiram din kami ng pera ng ate ko, nasa Hong Kong, si Marilyn. At bayaw namin na napakabait si Lam Chong yan sa Hong Kong, yung Chinese. Nabayaw ko na kinonsider niya yung hiningi namin tulong, isa rin na nakatulong sa amin. At saka yung mga ibang kamag-anak, kaibigan na hiniraman namin, si Ate Dalia Pagsugiron, 30,000 nata yung inutang natin. Tapos pero nabayaran din. Pati si Attorney Chris Dan Bangoy, no? Tumulong din yun. Nilapitan ko kasi walang-wala talaga. Kulang talaga yung show money namin. Paalis na kami noon. Kailangan na tapos, kailangan yung magkano yung 850,000 yung required eh. Nung sa aming apat eh. So, mga 12,000 more or less. Ilang bisis kasi kami hiningi Canadian dollar. Tapos i-monitor nila kung totoo talaga na yung pera, may pera ka talaga na nasa bangko. Yun ang i-prove mo. Kaya yung certificate from the bank na mayroon kang perang ganyan, yun ang isasabit mo
doon sa embassy. Three- Isang requirement yon. 3 times kaming hiningian. So hindi noon. lang sa educational, yung age, yung relative, yung pera, daming i-consider. Yung IELTS din pala. Kasi i-require mo, isasabit mo yung English assessment. Sa akin kasi, ako ang principal applicant, so kailangan ko na i-prove na medyo average yung English proficiency ko. So I took the IELTS or International English Language Test System kasi required talaga sa i-assess niya. Skilled worker category. Tapos may ano yan. Itetest nila yung listening, yung writing, yung reading, saka yung speaking mo. So hindi mo alam kung anong itatanong. Kaya dapat magsalita ka talaga. Tapos time limited. Tapos yung grammar mo, bantayan mo. Yung sa writing, talaga yung technical writing talaga. Alam mo yung grammar mo, titignan nila. Tapos yung reading, kung magaling kang magbasa, doon nila itetest yung yung proficiency mo kasi ang nila ang scoring from 1 to 9 eh. Dapat sabi nila 7 makuha mo yung level 7 para automatic madali ka makuha. Benchmark 7 ang Pero ang nakuha ko lang noon, naka-average lang ako ng 5.5. Sa lahat ng test, may 4.5, may 5, may 5.5. Sobra kasi ang test Mahirap. ng Kasi hindi ako Pilipinas. sanay talagang tao. Dito Kaya kasi hindi sanay sa sa English pag na nakarating ka ginagamit, dito, so gusto mong mag-aral ng ESL dito, pag nasa benchmark 5 ka na, okay ka na sa IELTS mo. Dalawang beses ako nag-take noon. At 10,000 ang bayad noon, ha? Isang exam lang. Hindi na ako nag-review. Yung iba, nagre-review pa. Babayad ka pa para matrain ka kung paano yung question, paano gawin. Ma-expose ka muna bago ka mag-take ng exam. Pero hindi na ako nag-review. Kasi nagmamadali na kami. Wala na kaming oras noon. Well, last na requirement na yun eh. Basta yung talaga, yung pera talaga, tagal namin na kumbinsi yung mga kamag-anak at sa mga kaibigan na nahiraman. Kasi siyempre, malaki-laking pera. Natural na siguro din nila. Ngayon, yung iba nabayaran ng konti, pero yung iba hindi pa. So, ang pag-apply namin, yun nga, ang tagal. Kaya, noong tumawag pa yung di ba? Ang embassy. Tumawag sa amin, binirify sa opisina ng DNR. Kasi ako ang yung secretary doon. So, tinanong nila kung totoong nagtatrabaho si Marcelo doon. So, tinanong ko sila, sabi ko, ako yung asawa niya. Ano ho bang kailangan nyo na kay Marcelo? Kasi nasa field work siya ngayon, sabi ko. Sunod sabi niya, pero parang nandito siya. Teka, hanapin ko, sabi ko sa embassy, Canadian embassy, na tumawag. Sunod sabi niya, okay, I will wait. So, nung kinakausap na siya nung planning officer namin na si Karen na Cariga, sabi niya, Ping, dalian mo kasi naghahintay yung sandali kayo na may kausap si Eloy, sabi ko sa sa planning officer namin. Pero binaba na ng Canadian Embassy. Yun lang na alam nila na talagang doon talaga kami nagtatrabaho. Kasi tinawagan din nila, twice sila na tumawag eh. Tinawagan nila yung administrative officer namin na si Miss Galapon, ninang namin sa kasal. Ganun sila, pero hindi na namin inisip na yung bang matatanggap kami o ma-approve kasi meron din kaming trabaho sa gobyerno, sa DNR. At least, pinrasis na lang namin yung papeles. Pre, nakahiram na rin ng pera, nakaproseso na. Lalo na yung filing fee, umabot ng 52,000 yung processing sa agency kasi tumagal. Hanggat yung bang filing fee ng embassy, pag file mo, 50,000 pesos. Tapos yun nga, kung na-approve na yung visa, yung right of landing fee, sabi nila, ROLF. Diba? Ng bawat isang adult noon, ang bayad is 975.
Tapos yung plane ticket nyo pa, tag 22,000 yata yun. Naka-list tayo, pero kasi may discount nun. Each, papuntang Canada dito. Tapos nag-PDOS kami. Nung na-approve na nung, sabi niya, tinitingnan din niya yung ano niya. Hindi natin alam yung kapalaran talaga kasi yung destiny mo na dito na talaga yung pamumuhay mo, hindi mo rin alam. Ako, hindi ko rin alam na ganito. Makarating kami dito sa Canada. Hindi na namin sinerch nga kung ano bang buhay dito. Yun lang yung mga kwento ng uncle niya, ang mga pinsan niya dito, buhay dito. At kasi hindi pa uso yung mga Facebook, mga ano yan, yung mga Friendster pa lang noon eh. puro ano lang eh. Kung magpakasyon, magkwentuhan lang, yun lang. Wala pa yung mga messenger noon eh. Kaya mahirap. At yun lang. Sinusiginaan lang namin, sayang din ang opportunity. Pero nung nung na-approve na yung visa, yun pala, binigyan pala ako ng promotions na sa Bureau, sa DNR, na akong magiging chief sa Land Management Services sa Senruglan. Pero tinago na ng Penro, ng boss, tinawag kami. Sabi niya, totoo, sigurado na ba yung pag-alis niyo? Na-approve na, may visa na ba kayo? Sabi niya, approve na sir, may visa na, yung process na. Yung ano na lang, yung pera, saka yung pagpunta namin sa Manila para mag-attend ng PDOS. Yun pala, may appointment ako from Regional Executive Director ng magiging chief ng Land Management Services doon sa Senro, Glan. Yung sayang lang, pero okay lang din. Pinaibigay sa iba. Ang dami rin nangangailangan ng mga trabahante din. And ito yung ating dito na tayo sa Canada, dito na namuhay para sa mga bata. Maganda rin. Mas maganda pa. This nailagay sa maayos ang buhay kahit mahirap. Kaya ang ano dito, yun ang summary ko lang yung mga binayad namin. Sa CIC, 52,000. Filing fee sa embassy, 50,000. Yung Rolf or Right of Landing fee, $975 each. Yung mga bata, 350 each. Tapos yung proof of funds, yun ang mahirap. Yung ipakita mo talaga yung show money, yung settlement funds. Kasi kung wala kang trabaho dito, gagamitin mo yun. Kasi kung permanent residence ka, walang arranged employment. Pagdating mo dito, wala kang trabaho. Maghahanap ka, hingin ka ng tulong, o sino bang kamag-anak o kaibigan na ma-apply mo, paano mo discard yung buhay mo. Yun nga. At least, ang basehan kasi ng sponsorship na sabi nila sa kamag-anak, hindi naman sa lahat sila ang magtulong sa iyo. Hindi ho. Yung Ang naitulong ng uncle ko sa amin is tinanggap kami sa kanilang bahay. may apartment sila na May- na-reserve opo. para sa atin. Na naka-prepare na meron na kaming tirahan. Yun ang mahirap kung wala kang kilala, di ba? Kasi kung yung agency na in-applyan namin, nag-o-offer din ho sila ng accommodation mayroon. pag Walang kuwan. wala kang kamag-anak dito. Pero dahil nga meron kaming kamag-anak, yung uncle ko ang nag-provide sa amin nung 1 month na pinatira kami na free. Yun. Libre ang pagkain, ganun. So, pero meron po kaming dalang pera noon that time. Malaki din ang naitulong ng uncle ko sa amin. Lalo yung mga mga yung lalo pinsan. na mga mga kapatid De ni La Cruz. ante. Mga De La Cruz family. Yun, pagdating namin sila, parang mga Hinanapan nila si Alaysa agad ng trabaho. Pinapasok siya sa Tim Hortons. tapos sila Jean, sila Chris. Yung ano pwede nila Jean? Bilyones. Marami silang magkakapatid dito, asawa ni Chris Oliganga. Marami, nagbigay din sila ng, kasi nanganak si Pinky nung after, pagdating namin dito, 2 months after, no? 2 months after. Kasi 7 months pregnant siya, kay Justin. So, maraming nagbigay ng regalo, yung mga, Diaper, ganun. yung mga pang tulugan ng bata. Mga crib. Crib, o. Kasi, first time pa namin, nag-attend din sila pagpanganak niya sa Sila din hospital. ang nagtulong kung sino yung mga tao na lapitan pag saan ka magpunta. So, yung pag-secure ng mga dokumento, yung mga ID, OHIP cards,
Sinamahan kami nila uncle, ni auntie, ganun. Oo. Yun ang naitulong ng sponsor namin, ng kamag-anak. Yun ang isa. Kasi yung iba kasi akala nila kung sponsoran ka, tutulungan mo rin siyempre, tutulungan mo Sila, financial. Yung iba kung may maitulong, okay lang, may pahiram sa'yo. Yung kung hindi wala ding maitulong na financial, so magpursige ka, maghanap ka ng source mo. Marami kasing sistema, maghiram ka o kung mag-trust sa'yo or magbinta ka ng bahay, magbinta ka ng lupa o ano, isanlam o gano'n. May mga gano'n eh. Yun lang, depende sa ano mo, sa pag-process mo, di ba? Sa pag-apply. Kasi landed immigrant ka. Iba-iba kasi ang proseso ng application. Kaya, i-explain din namin yon yung iba-ibang application kasi nagbago na yung sistema. Mayroon ng express entry, sabi nila, 12 months lang, pwede na ang processing. Mayroon na ngayon. As long as you're qualified, Depende may sa pera ka, papeles. pasado ka sa IELTS. So yung papeles mo, mabilis. Tapos yung Kung intact talaga yung papeles mo, yung educational mo at saka work experience mo dapat mag-match talaga. kahit 6 months ho, kaya niyang i-process. Mayroon dito. Marami na ngayon. Mayroon bang ding provincial nominee? I-explain din namin yung mamaya para may tindihan nyo. Ibang provincial yon. Na nangangailangan ng trabaho, may mga employer na. Pero sa ngayon, ito yung experience namin talaga na pinagdaanan. Ang tagal talagang inintayin namin yung visa. Pero ang kagandahan doon, dahil nasa gobyerno kami, siguro nalaman ng embassy na hindi na kailangan ng ano. Hindi kami daw dumaan ng interview. Kasi sabi nila, bago ka pagdating mo sa ano, di ba? Embassy, kailangan ng interview. One-on-one. Pero hindi na kami ni-require noon. Inisyuhan kami ng visa kaagad. Tapos, binigyan kami ng 3 months ba yun? 4 months to live. 3 months na. Ngayon, kasi manganganak din siya na doon kami nalito. Kasi manganganak sa 2 months pa manganak. Kung hintayin namin manganak, baka hindi kami makaalis. Meron doon, natanggap namin ang visa mga October. Dapat makaalis kami ng ang naka-state doon hanggang February 23, 2011. Oo. Yun ang nakasaad doon na dapat Up to, ano? hanggang doon lang pag hindi ka nakaalis ng ano na yon, so mahirapan naman kami na. Tapos may expire yung ano mo, yung medical exam mo. Kasi yung may medical exam, mahirap din yun. May designated na hospital sa Davao, Doctors yata sa Davao. Doon yung designated na hospital to conduct yung medical exam namin. Lahat. Para kung wala ka bang sakit na matindi. Yun, may expire yun. Parang 1 taon lang yata. Expiration. Kaya dapat. Kung tapos na lahat, alis na kayo. Para hindi sayang yung pera. Yung panahon. So yun Yan yung natanggap namin yung visa, agad-agad kami naghanap na naman ng paraan paano namin ma-settle yung hinihingi na naman nila na funds. Kasi i-require na naman nila eh. Dapat pakita mo daw yung sa embassy. Kaya dapat andyan yung dala mo yung pera. Kasi baka questioning pagdating mo sa airport o doon sa immigration office talaga. Pagpasok mo doon. Kaya binilang-bilang na namin. Tapos pagdating doon, hindi naman pala tinignan isa-isa. Hindi na ho. Yan ang sabi no, last na sabi ni Uncle noon eh. At saka sila Lindo, Bobby, at saka Chris. Na hindi na kailangan yun, huwag nyo nang isipin. Pronti makarating na kayo. Yun nga, pasalamat namin sa lahat ng tumulong, lahat ng nagsakripisyo sa pagpunta namin dito. At sana, siyempre may balik din namin yung mga naitulong ninyo, lalo na yung mga financial na naitulong sa amin. Salamat marami at lalo na mga Huliganga family dito sa Toronto, De La Cruz family, Millones family, saka yung may iba-ibang kaibigan, kamag-anak sa Pilipinas na tumulong, Mga kapatid na sumuporta, nag-encourage na sige punta, go. Yung nanay ko, sige. mga magulang gano'n. Oo. Napakahirap pero i-explain namin yung mga iba-ibang proseso rin. Kasi may mas madali na ngayon. Kaya swerte na yung mga nag-a-apply ngayon, lalo na ang dami ng kailangan na immigrant dito.
Diba? So ano pang mga nakalimutan natin? Baka yan, So, ipa-flash namin dito kung paano, kung ano yung mga requirements. Ang iba kasi, takot sila na isubmit sa embassy ang original copy ng kanilang mga papeles. Hindi ho. Pag na-submit nila ninyo ang papeles sa embassy, lahat-lahat niyan ibalik nila sa inyo. no, wag kayo mag-alala kasi hindi niyan. Kasi meron akong pinsan saka anak ng ka-office mate namin na pinasubmit sila ng agency nila ng puro photocopy. So hindi niyo gawin 'yon kasi hindi ka ma-approve kasi kung nagtiwala kung gusto ninyo magtiwala ang Canadian Embassy sa inyo, dapat pagkatiwalaan nyo din sila. Yun ang gusto nila na mangyari. Na dapat lahat ng papeles is original copy, authenticated, at saka translated into English. Yun ang pinaka-importante na gustong-gusto ng Canadian Embassy na gawin ng mga applicant. Sige. Marami na akong kilala na ang sinabit nila kaya na-deny kasi puro Xerox copy ang pinadala nila. Takot silang makisugal na ang original copy isubmit nila sa embassy. Hindi ho. Yun ang kamalian na nag-a-apply. Tapos yung mo talaga, yung qualification mo na talaga, yung experience mo saka yung dapat ang experience natin dyan sa Pilipinas at saka yung kurso natin dapat mag-match siya. Pareho. Kung nursing kasi ka, dapat nag-nurse ka. Si Marcelo kasi natagalan din kami kasi hinanapan nila ng match dito sa Canada. Yung trabaho ko na experience na ginagawa niya, dito na, ganun din dito. Na hindi man or kailangan para sa aking base sa aking experience. Ganun hindi sila dito eh. Kung talaga imamat talaga nila para malaki yung chance mo na makahanap ng trabaho base sa experience mo, field mo. Pero sa ngayon, meron na mga proseso na iba-iba. Maswerte na ngayon ba? Kasi may mga nakapunta rito na dahil sa asawa nakapunta, sinerte yung lalaki o yung babae. Mga caregiver na galing ng Hong Kong, galing ng Singapore, Taiwan, naging nani dito at after 2 years ng contract, naging open permit, nakahanap na ibang employer, after 3 years, nag-apply ng permanent residence hanggang kinuha na yung mga pamilya. Yun ang mga proseso. May mga iba rin na provincial nominee sa ibang province, may contract employer. Tapos after 6 months mo nagtrabaho sa Canada, mag-PPR ka na. Ganun ang proseso. Pero i-explain din natin yan. Hindi naman importante yung magdaan tayo ng agency. Hindi ho. May direct na. May website na ng government. May website na hindi mo na kailangan na maggasto ng agency na malaki. Sa www.cic.gc.ca. Pero ipapasanan namin yan, i-explain din namin isa-isa. Pagkatapos na ito. Sa ngayon po, dyan na lang po muna. At salamat sa mga sumabaybay at nanood sa aming episode ngayon. Medyo tumatagal na yung kuha namin. Sa susunod na naman, ibabahagi namin yung mga iba-ibang proseso sa pag-apply. Papunta po rito sa Canada para matulungan po kayo. Kung yung mga nangangarap na magpunta rito, na mamuhay at manirahan at magtrabaho at mag-aral. Kahit ano ang gusto niyo dito kung nandito na kayo. Kung permanent residence na. Diba? Yun na lang. Siguro ho, iba-vlog din ni Marcelo yung ibang pamamaraan ng pagpunta dito. Oo. So, yun na lang. Bye-bye. Salamat po.